what we are doing right now kasi ang mga tumutulong yung mga police natin, tinamaan na rin sila. So ngayon, we have already sent people coming from Region 8, vehicles, equipment, boats, para matulungan yung mga tao namin doon. I-augment namin doon para yung mga police namin na talagang nasalanta, tulungan mo yung family nila. Tapos ito mga police namin coming from, again, Region 8 and Region 4. Kasi yung makakapasok So, yung Region 4A right now, nahihirapan kasi talagang sira yung daan So, ang sabi ko, coming from Region 8, pilitin mag-vote. But basta safe, then we augment our people there in Region 5. Yun, para matulungan po. Alam mo, I have so many reports right now and talaga yung mga police talaga namin. Nauna pa yung mga pamilya ng ibang tao kaysa kanila. Kaya nga ang nasalanta po namin ng mga police na in a record, it's more or less 900 plus. We have so many destroyed PNP vehicles right now in Region 5. Kaya nga sabi ko, after this, we have to augment and tignan natin kasi it will destroy yung police capability namin after their storms. Naawa lang ako, sabi ko nga, we extend more help sa mga tao na to and yung mga tao ng pamilya namin, but most of all, yung mga communities, they need yung tulong ng mga ibang regions natin, ng mga PNP, para ma-augment po natin. And I'm so proud sa mga PNP natin na talagang they risk their life. Basta may mga police namin na priority kasi nakikita lang natin yung mga police natin na tumutulong. But nalilimutan natin may family din sila. Yan, human. Talagang kawawa talaga. Alam mo, they don't complain pag yung mga family sila. Sabi ko nga itong mga tao na to they will obey kung anong utos ang priority nila. So, yun po, makakita po kayo na we're very proud po sa mga police natin. I'm going to Bicol pagka weather permits, but it will be always a priority po yung natin, yung relief goods natin before yung sa akin. Ang masasabi ko, makikita niyo po yung dedication po ng police. Kahit na mangyari, nandito po yung police. Kahit nung sabihin nga, the police will always remain loyal to their service po. Yun po ang ginagawa namin. You have to prepare, no? Ang sabi ko, itong mga nasira natin sa sakyan, that's 18 right now, no? 16 vehicles and 2 motorcycles, and we need really to look deeper dun sa mga paggawa. Pati malibang po sakyan natin, may mga police stations natin, maybe CB. Ang next mga resilient na po sa storm yung magagamitin natin. Especially dito po sa Region 5 kasi ito po daanan talaga ng bagyo. We have learned so much about this, sa bagyo na ito talagang kulang yung gamit. Marami kaming kulang na dapat namin bigyan pansin po. We need to reposition kasi remember that's how many vehicles na nawala sa Region 5. Talagang kailangan namin yung iba to really help and content sacrifice ibang police money just to really prevent yung mga pagkukulang po ng Region 5. And we after mga 3 months, para recover naman po yung mga equipment namin. Maayos rin po namin yan.